Okay. Sige, habang naghihintay tayo sa iba, magbasa tayo ng Bible, tuloy natin yung Matthew chapter 5 verses 20 to ano yun? To 48. Matthew chapter 5 verses 20. Kasi tapos na natin yung 5:1 to 19. Sa 20 tayo natapos. Ito yung mga katangian na dapat natin taglayin sa ating buhay. Ito kasi yung katangian ni Jesus Christ sa totoo lang. Nung siya ay nabuhay dito sa mundo, nung siya ay nagkatawang tao. Matthew chapter 5, 1 to 48. Pero natapos tayo nakaraan sa 20. Kaya tuloy lang natin sa Matthew chapter 5 verse 20. Tapos lahatin na natin. Okay? Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Pero bago yun, tayo muna mag-pray. Sa umaga tayo manalangin. Lord, salamat po sa umaga ito dahil pinagkaloob mo sa amin at nandito kami sa iyong templo upang makinig, mag-aaral, magbasa, na yung banal na kasulatan. Lord, salamat po, hinintulot mo ito sa amin. Patawarin mo po kami, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang aming mga kasalanan sa isip, salita at gawa. At nawa, Panginoon, loobin mo na kami yung linisin at maging karapat dapat tumanggap ng iyong buhay na salita, Panginoon. Salamat po, patnubayan mo kami, maging yung aming mga kapatid na wala pa sa iglesyang ito, Panginoon. Iadya mo po kanilang pangyapak sa lugar na ito. Ingatan mo po sila na bagamat masama ang panahon, Panginoon, may bagyo, Panginoon, patnubayan mo kami. Nawa, makapagpuri, makapagsamba, makapaghandog kami sa iyo, Panginoon, sa araw na ito nang naayon sa iyong kalooban. Ingatan, gabayan, Panginoon, patnubayan, lahat ng iyong salita'y naway, itumi mo sa aming puso at magamit namin sa aming buhay habang naghihintay sa muli mong pagbabalik. Purihin ka, lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yun, sabi rito, Matthew chapter 5:20, sabi dito ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi ni Jesus, kung yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos ay kagaya ng mga pagsunod lang ng mga pariseyo. Ano ba yung pariseyo sa palagay nyo lang? Excuse na. Sige, ano yung ibig sabihin ng pariseyo sa nakakaalam? Meron ba kayo idea ano ibig sabihin ng pariseyo? Okay. Yung mga pariseyo, ito yung mga taong nag-aral ng kautusan ni Moises. Okay? Sa panahon natin ngayon, ito yung mga nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sino alam yung nag-aaral ng mga salita ng Diyos? Sa buhay natin ngayon. Yung mga nagtuturo. Tama ba? Yung mga pari, kasama yan. Kaya nga pari. Sa iyo. Nakuha nyo ba? Ayan. Yung kami rin naman mga pastor, nag-aaral kami. Wala naman kasi ibang pag-aaralan yung mga nagtuturo ng spiritual, kundi ang salita ng Diyos. Pero yung tinutukoy kasi dito, ito yung kautusan ni Moises, yung 10 Commandments. Yung mga Pariseo, sila yung biyasa sa kautusan ni Moises. Ang kautusan ni Moises, yung 10 utos. At hindi lang nga 10, marami. Exodus, Leviticus, Deutero, yung Old Testament. Pag binasa, ano yung, di ba tinuro natin yung pagbabasa ng Bible? Ano yung binubuo ng Old Testament? Mula Genesis to Malakias. O yun, Old Testament tawag doon. Kautusan ang tinatawag. Okay? Pero yung tinutukoy ng kautusan, yung 10 utos. Huwag kang papatay, huwag kang ganito, huwag kang sasamba sa alam ng Diyos maliban sa akin. Lahat yan ay nakabilang sa 10 utos ng Diyos. Hindi naman yun winala noong panahon ng New Testament. Okay? Dumating si Jesus Christ para gawin para sa atin yung 10 utos. Ito ang kaibahan ng buhay natin noong panahon ng Old Testament at ang buhay natin ngayong New Testament. Sa panahon ng Old Testament, sinisikap nilang sundin yung 10 utos. Okay? Tayo naman mga New Testament, dapat sinusunod natin ang utos na yon sa pamamagitan ni Jesus Christ na tinanggap natin bilang Panginoon Hari.
at Diyos ng ating buhay. Kasi yung 10 utos na yon, hindi natin kaya sundin yun. Okay? Ang gagawa nun para sa ating ng mga New Testament, ang banal na Espiritu na ibinibigay ng Ama sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Kasi kahit kailan, hindi mo masusunod yung kahit yung mga tao sa Old Testament. Okay? Hindi nila masusunod yun. Kaya yung kautusan, ang tinutukoy ng kautusan dito, yung 10 utos, yung kautusan ni Moises. At ang mga Pariseo, bihasa sa kautusan na yun, pinag-aralan nila yun eh. Parang sila yung mga abogasiya ng panahon, talaga nag-aaral. Okay? Kasi kautusan, law tawag dito, batas to ng Diyos. Law. O, ang mga abogado, ano pinag-aaralan? Law, batas. Okay? Mga abogasiya sila ng panahon. Okay? Kaya sila yung bihasa o nakapag-aral ng kautusan. Kaya lang sabi rito ni Jesus Christ, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit sinabi ni Jesus Christ sa tingin nyo? Ano yung ginagawa ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng panahon niya? Tinuturo kasi nila yun, pero hindi nila isinasabuhay sa kanilang mga buhay, hindi nila ginagawa. Tinuturo lang nila, pero hindi nila sinasabuhay. Ano ba sabi ni Santiago sa Santiago 2:17, Brother Miron? Santiago 2:17. Santiago 2:17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. In the same way, faith also, if it has no work, is dead, being by itself. O sa Tagalog, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Siyempre, yung mga Pariseo na nagtuturo nung kautusan na yon o yung mga tagapagturo na yon, yung pananampalataya nila sa Diyos ay patay. Kasi hindi nila isinasagawa. Bakit? Napakahalaga ng pananampalataya ang tanong doon. Kasi ang pananampalataya, yung magliligtas sa atin, sabi ng John 3:16. Sister Nora, alam mo sila, i-guide mo sila sa pagbabasa ng Bible para masabi sila. Yung Santiago sa New Testament yan. Yan. Sabi kasi ng John 3:16, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo maliligtas. Pag sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya lang, yung pananampalataya na yun, sabi ng Santiago, dapat may kalakip na gawa. Kung yung pananampalataya mo, hindi mo isinasagawa, patay yun, hindi ka pa rin maliligtas. Okay? Tandaan natin yan. Kaya, sabi rito sa Matthew chapter 5:20, kung kagaya yun yung pananampalataya natin ng mga Pariseo tagapagturo, walang gawa, patay, o hindi tayo maliligtas, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. O halimbawa, sino naniniwala rito tama ang magpunta sa church pag Sunday? O lahat tayo, naniniwala. Kahit ano yung mga tao, ano ba yung tamang gawin? Yung magsimba ka pag Sunday o hindi? Ano yung sasagot sa'yo? O tama, magsimba ka pag Sunday. Ang tanong, ilan tayo nandito? Tama mo ba? O, yung mga nagsabi nun, patay yung pananampalataya nila kasi hindi nila ginawa. Nakuha niyo po? Ganun yun. Kaya kapag sinabi mo isang bagay na alam mong tama, dapat gawin mo yun. Dahil yun yung pinanampalataya mong tama. At yun doon ka maliligtas. Pero kapag alam mo naman pananampalataya sa isip mo, hindi mo ginagawa, patay, hindi ka maliligtas. Okay? Ganun yun. Yun yung sinasabi ni Santiago. Yung pananampalataya napakahalaga kasi ito yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Pero dapat yung pananampalataya na yung buhay, may paggawa. Kapag walang gawa yung pananampalataya mo, patay, hindi ka maliligtas. Ganun yun. Pero hindi tayo maliligtas dahil sa ating ginawa. Kasi wala tayong ginawa nang tayo patawarin ng ating Panginoong Hesus. Wala tayong action. Kinahabagan lang tayo ng Diyos. Namatay siya sa krus. Ang tanging gawa lang natin, hindi action. Yung pananampalataya lang sa ating puso. Nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating puso, pananampalataya, nagkaroon na tayo ng kaligtasan. At para higit na malubos yung kaligtasan na yun, para masigurado mo yun, na talagang, ano ba talaga
sa Diyos, parang gano'n, parang duda ka, ay gumawa ka. Para may pakita mong buhay yung pananampalataya mo. Magkasama dapat yun. Kasi mapapatunayan mo yung pananampalataya mo na totoo kung ikaw ay gumagawa. Tama po ba? Na ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, yung tinuturo ng banal na kasulatan. Okay? Ganito. Sabi ng Diyos, Exodus 20, Brother Miron, 10 utos. Ito yung 10 utos na pinaniniwalaan ng mga Pariseyo, ng mga tagapagturo at tinuturo nila. 10 utos. Utos number 1. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Then God, inuman tayo sa English muna natin. Then God spoke all these words, saying, sige, 2. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. You shall have no other gods before me. Sige. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Tagalog na lang para mas madaling naiintindihan. 5. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat kung si Yahweh na yung Diyos ay mapaniguguing Diyos, ang kasalanan ng magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ika-3, ika-4 na salilahi. O ngayon, anong ginagawa ng mga tao ngayon? Dapat sundin mo yan. Dahil meron ka dapat, naalaman ko, huwag pala dapat ako sasamba sa ibang Diyos. At hindi pala dapat ako gumawa ng rebulto para sambahin. Ngayon, anong dapat mong gawin? Para hindi ka tumulad sa mga Pariseyo na nagtuturo na hindi nila sinasabuhay yung tinuturo nila. Dapat hindi ka gagawa. Kasi utos ng Diyos yun. Yun yung 10 utos na dapat mong sinusunod. Okay? Pero kapag ikaw ay gumawa ng imahe at sinamba mo yung larawan ng rebulto, ano nangyari? Sinunod mo ba yung inutos ng Diyos? Hindi. Sino sinunod mo? Sarili mo. Yung sarili mong kaisipan. Kasi, kailangan gumawa ako ng rebulto sa... Sino nag-utos? Sino nag-utos nun? Yung Diyos ba? Hindi, yung sarili mo lang yun. Yung sinasabi ng Bible. Kapag sinunod mo isang bagay, na gawa-gawa mo lang, pagkakasala, yun, at hindi ka makakapunta sa buhay na walang God. Pero kapag sinunod mo yung Diyos with action sa buhay mo, doon ka mapupunta sa buhay na walang God kasi yun ang totoong pananampalataya na may kalaking nagawa. Yun po yun. Napakasimpleng paliwanag ng Matthew chapter 5 verse 20. Okay? Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi kapag ginagawa mo isang bagay na ang sinusunod mo yung sarili mo lang, kaunawaan, kaalaman, ang tawag doon, religion. Okay po ba? Religion. Ayun ang ibig sabihin ng religion. At kapag religion ang sinusunod mo, ang tawag sa'yo, religionist person. Religionist man. Reliyosong tao. Okay? Ano ibig sabihin ng reliyosong tao? Ano ibig sabihin ng religion? Sa salitang Latin, ang religion, ulitin ko, lagi ko tinuturo ito. Pero sa iba, hindi nyo pa narinig. To tie our broken relationship to God. Dinudugtong mo yung naputol na relasyon mo sa Diyos. Saan nagsimula yung naputol ang relasyon ng tao sa Diyos? Kasi ano ito, Sunday school, pag-aaral, pagtuturo. Saan naputol? Sa unawaan ninyo, saan naputol? Nagsimulang naputol ang relasyon ng tao sa Diyos. Iyan, kalaibat. Nang ano? Sa pamamagitan ng? Pagkain ng punong halaman. Iyon, pagsuway sa utos ng Diyos. Kinain nila yung bunga ng punong kahoy na bibigay kaalaman sa mabuti at masama. Pero ulitin ko, hindi yun mansanas. Walang sinabing mansanas sa Bible. Bunga ng puno kahoy nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Huwag niyo sabihin mansanas. Pag sinabi mong mansanas po yun, dinagdagan mo yung Bible. Magkakasala ka. Yun ang totoo. Kasi ang Bible hindi natin pwedeng bawasan, dagdagan. Dapat turo lang natin itong eksakto. Walang labis, walang kulang. Eksakto kasi ang Bible. Ang Bible, hindi niya na kailangan ipaliwanag pa. Pag binasa mo siya, ipapaliwanag niya sa iyo yung sarili niya.
Kaya kung papansinin nyo lahat ng sinasabi natin, puro sa verse sa Bible. Iba-ibang verse. Kasi pinapatunayan ng bawat verse o bawat aklat ang bawat isa sa kanila. Pinaliliwanag niya pare-pareho yung bawat isa sa kanila. Yun ang kapangyarihan ng banal na kasulatan. Hindi mo kailangan paliwanag pa ng gusto. Okay? Bagamat ako pinaliliwanag ko sa salita at kapahayagan na mas maiintindihan ng nakakapakinig. Kasi bakit? Meron kasi mga taong mabagal umunawa. Tama po ba? At meron din mga taong mabilis umunawa. Ako, gaya ko, halimbawa, mahirap ako turuan, matagal. Oo, hindi kagaya ni Nero, no? Kaya sabi ko, si Nero mabilis turuan. Pagka nakita niya isang bagay, si Allen, tsaka ito, pag tinuruan isang beses si Kian, ang bilis niya matuto. Ganun tayo, iba-iba. May mga mababagal matuto, may mga mabibilis matuto. Kaya gagawin natin, pinaliliwanag, hindi tayo lumalampas, pinaliliwanag lang natin ng mas mababaw na salita. Pero yung kapaliwanagan, yung Bible pa rin. Kayo po ba? Kaya unawanan natin, ano yung religion? Dinudugtong mo yung relasyon mo na naputol sa Diyos, ikaw ang nagdudugtong sa sarili mo. Kaya ginagawa mo yung tama na sa palagay mo na malulugod ang Diyos sa iyo. Ang tanong, alam mo ba na tama talaga yung ginagawa mo? Sino nagsabi sa iyo? Saan mo nabasa? Sino nagturo sa iyo? Yun ang mga tanong. Kaya ang bagay na hindi tinuturo ng Diyos ay masama kahit ito ang mabuti. Tandaan yan. Tandaan yan. Kahit sa palagay mong mabuti ang isang bagay, pag hindi yan tinuturo ng Diyos, hindi yan magiging mabuti. Bakit? Ang Diyos lang kasi ang mabuti. Ang source ng kabutihan. Kaya pag tayo ang nag-create ng kabutihan, masama yun sa paligid ng Diyos. Kasi wala nang mas mabuti pa sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Tanungin mo yung sarili mo, mabuti ba ako sa Diyos? Sino ang mabuti? Tanungin niyo na lang, sino ang mas mabuti sa amin ng Diyos? Yes. Naturally yung Diyos. Sino susundin niyo? Ako o yung Diyos? Naturally yung Diyos. Di ba? Ganun yun. Ganun din sa inyo. Kaya hindi ako pwedeng gumawa ng sarili kong utos. Tapos sasaklawan ko yung utos ng Diyos. Tama ba? Sa Exodus 20, sino nag-utos nun? Yung huwag kang gagawa ng imahe larawan upang sambahin. Yung Diyos. Ngayon, sino nag-utos na sumamba ka sa regulto? Yung tao. Sino dapat mo sundin? O, yun yun. Kapag hindi mo ginawa yun, magkakasala ka sa Diyos. At ang sabi ng 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod, Matthew chapter 5:20 na, Brother Neron. Okay na, napaliwanag na lang mas malinaw. Tama po ba? Matthew chapter 5:20 yan. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, ulitin ko, yung tagapagturo ng kautusan at Pariseo, sila ay nakakaalam ng totoo pero hindi nila ginagawa. Yun yun. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi kayo makakapasok sa kanila ng langit. Kaya kapag ang isang bagay na alam natin tama pero hindi natin ginagawa, hindi tayo papasok sa langit, hindi tayo maliligtas. Yun ang sinasabi niya. Okay? Dagdagan natin sa 21. Ito yung katangian ni Jesus Christ na dapat natin ginagawa habang tayo nabubuhay. Narinig ninyo na iniutos ng Diyos sa inyo, mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mo, 10 utos din to ang sino mo pumatay ay mananagot sa hukuman. Sabi sa 10 Commandments, huwag kang papatay. Kapag pumatay ka, mananagot ka sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa iyo naman, sa inyo, ito na yung sa New Testament. Ang sino bang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahabak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sinedrin. At sino bang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Pero pag pinulong mo yung kapatid mo, magkakasala ka sa Diyos at pag nagkataon, mapupunta ka ba sa impyerno? O yeah. Dati, nung panahon ng Old Testament, kapag pumatay ka pa lang, doon ka pa lang nagkakaroon ng pagkakasala. Okay? Doon ka pa lang mahanagot. Pero sa panahon natin ngayon, ngunit si Jesus kasi nagsasalita ngayon nito sa Matthew chapter 5, New Testament nito. Ang sino bang napupuot ka pala sa kapatid mo, nagagalit ka pala, kaya huwag kang magagalit sa kapatid mo. Okay? Ay mananagot sa hukuman. Ang umahamok sa kanyang kapatid ng lalait sa kanyang kapatid, masama na din yun. Para ka na rin pumatay. Okay? Pantay na siya. Sa panahon natin ngayon, ano yung mas mahirap? Noon o ngayon?
O pareho lang nagkakasala yun. Pareho lang pagkakasala yun. Pero totoo, mayroon ngayon, di ba? Sa isip pa lang eh. Kakasala ka na eh. Ha? Pero, ang kagandahan ng buhay natin ngayon, meron na tayong personal na relasyon sa Diyos. Noon, kapag ka gumawa ka doon, patay ka talaga, papatayin ka hanggang sa mamatay, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Halimbawa, nakapatay ka, hindi ka na pwede humingi ng tawad doon, nahuli ka. Papatuhin ka na doon hanggang sa mamatay. Ngayon, hindi. Pwede ka na ngayon humingi ng tawad sa Diyos, kahit nasa jeep ka, Lord, sorry po, kasi nakita natin lang po yung katabi ko eh. No, nakita ko yung hita lang katabi ko, may peklat eh. Medyo natawa po ako. Di ba? Nilagay mo siya sa isip mo eh. Ang gala naman ang hita rito, may peklat. Di ba? Nagkasala ka na nun. Hingi ka ng tawad. Lord, sorry po. Kasi po, pinitasan ko po yung katabi ko eh. Kasi ang laki ng peklat, ang itim-itim pa. Di ba? Ganun yun. Nagkasala ka na. Kaya hingi ka ng tawad. Ayun, kagandahan ngayon, may personal ka ng relasyon sa Diyos. Hindi ka gaya dati. Pag nahuli ka, oy, nanunukso ka, patay ka doon. Yari ka agad. Nagkasala ka, papatayin buong pamilya mo pa ron, panahon ng Old Testament. Babatuhin kayo hanggang sa mamatay. Bakit? Para hindi na kayo pagmula ng kasalanan, uubusin yung lahi nyo. Kasi magkakalat pa kayo ng lagim eh. Tama? Ganun ang panahon, mahirap. Panahon ng Old Testament. Pag nahuli ka nagkasala na patunayan ng tao, aktual, babatuhin ka hanggang sa mamatay, uubusin yung lahi mo. Yung nanay mo, tatay mo, pati yung mga kapatid mo, uubusin yun kasi baka mamaya magkalat pa kayo ng lagim. Ganun ang panahon, pero salamat sa Panginoon. Bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao at namatay sa krus para bigyan tayo ng habag at awa. Nagkaroon na tayo ng malayang relasyon sa Kanya, sabi ng Ephesians. Pwede ka lang humingi ng tawa, di ba? Kaya alam mo, huwag mo samantalahin yun. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay na nasa sa atin. Ay, pwede na pala humingi ng tawad kahit nagkasala ako. Hindi mo rin maluloko ang Diyos kasi all-knowing ang Diyos. Alam niya kung sincere yung puso mo na humingi ng tawad. Alam niya rin kung nagpapanggap ka lang. Alam niya yung gagawin mo mamaya. Alam niya yung gagawin mo bukas. At alam niya yung mangyayari sa'yo sa susunod na araw. Ganun ang Diyos. All-knowing. Omniscient God. Okay? Tuloy natin. Matthew chapter 5, 22. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino man napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang mahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sinedrin, ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay huwag kayong mangmumura, huwag kayong magsasabi ulul ka sa kapatid, nakanganin mo maparusahan sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin lang, huwag kang magagalit sa kapwa mo, tapos pagsasalitaan mo siya ng hindi maganda. Baka, yung ulo lang yung pastor, paano yung gag, di ba? Tapos yung put, pwede pala yun. Hindi mo hinamura rin yun, ba? Hinamak mo yung kapatid mo nun, ibig sabihin yung minaliit mo siya, hinamak mo siya, nagalit ka sa kanya, parang gusto mo siyang tirisin, pagpatayon. Parang equivalent pagpatayon. Pag binasa niyo yung first John, pag nagagalit ka sa kapatid mo, parang kang mamamatay tao. Pag hindi mo siya tinulungan, mamamatay tao ka rin. Ayun talaga nasa buhay natin ngayon sa New Testament. Kaya nga mahalaga ang dalawang utos. Ano yung utos na dalawa? Mahalin mo ang Diyos at kapwa. Mahalin mo yung Diyos at mahalin yung kapwa. Ang equivalent niya 10 utos yan, pinaikli. Kasi yung 10 utos, doon nakabase yan. Na hindi kaya gawin ng tao. Ngayon, paano natin magagawa? Para magkaroon tayo ng kaligtasan, bumaba si Jesus sa krus. Bumaba si Jesus mula sa langit. Nagkatawang tao at namatay sa krus. Para, anong mangyayari nun? Yung 10 utos na yun, siya ang gagawa para sa atin. Ano lang dapat natin gawin? Paniwalaan siya, o sampalatayaan siya, tanggapin, o ibigay buhay sa Kanya, natin sa Kanya. Pag tumira yung Holy Spirit sa puso mo, automatic yun, gagawin mo yung 10 utos na yun. Sa buhay mo, magagawa mo yun, dun ka palang makakagawa ng mabuti. Pero kung hindi mo pa nagagawa yun sa iyong buhay, kahit kailan, hindi ka pa makakagawa ng mabuti sa iyong sarili kahit anong gawin mo pa. Puro mali ang gagawin mo, sa totoo lang. Parang ganito, isinilang ka sa mundong ito, galing ka sa matinong pamilya, hindi ka nagnanakaw, nag-aaral ka ng maayos, sumusunod ka sa magulang mo, sumusunod ka sa batas, tumutulong ka sa pamilya mo, sinilang ka sa mundong ito. Wala kang
nilalain na tao, matuwid, mabuti kang tao. Ang tanong doon, pag namatay ka, maliligtas ka ba? Sino sasagot? Bakit? Ba't hindi ka maliligtas? Bakit? Sige, sinong kayang sumagot niyan? Yung parang sa mga Oo. Oh, isa yun. Pero ano yung totoong source nun ba't di ka maliligtas? Wala kang ginawang mali. Sa iyong buhay, simula nang maliit ka. Alam mo yung mali? Yung mali yung dugong nananalaytay sa'yo. Yun yung kasalanan. Yung dugo mo na nasa sa'yo. Wala kang ginawa. Pero yung dugong nasa iyo, may kasalanan yun. Saan galing yung dugo mo na yun? Ayan, minana mo yun. Kaya ba't Adan? Kaya yung paligtasan mo, hindi yung buhat ng iyong ginawa. Wala ka namang ginawang mali. Wala ka namang ginawang tama. Tama ba? Ay, tama naman yung ginawa mo. Wala ka namang mali. Kasi yung dugo mo yung may mali. Na dapat hugasan ng dugong banal. Si Jesus yun. Bakit banal si Jesus Christ? Eh, naging tao siya. Eh tayo, tao rin tayo. Bakit siya banal, yung dugo niya? Hindi naman siya galing sa similya ng tao. Okay, tama. Si Jesus Christ galing sa kapangyarihan ng banal na spirito. Wala siyang dugong makasalanan. Diyos kasi siya eh. Tama? Nilagay siya sa sinapupunan ni Mary, buo, by the Holy Spirit. Hindi kagaya tayo, yung magulang natin naging mag-boyfriend, girlfriend. Tama ba? Nag-date. Tama ba? Yung nag-date sila, nabuo tayo. Tama ba? May ginawa silang milagro. Kay Jesus Christ, talagang milagro. Himala. Kapangyarihan talaga yun. Hindi galing sa tao. Galing sa Diyos. Okay po ba? Naliliwalagan na po ba? Si Jesus Christ, ang may karapatang humuga sa ating kasalanan kasi yung dugo niya yung banal. Tandaan niya na, hindi tayo naliligtas dahil sa ating gawa, kahit napakabuti mong tao nung isinilang ka. O, sino dito isinilang na hindi gumawa ng masama? Ha? Lahat tayo galing kay Ewag Adan eh. Kahit sabihin mong hindi ka gumagawa ng masama, pero posible yun. Nobody's perfect. Tama? Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Wala. Meron si Enoch, nabuhay, nakasama ang Diyos, hindi siya namatay. Meron din si Job. Sabi ng Diyos, matuwid siya. O, di ba? Pero may hangganan din yung pagiging katuwiran niya, yung isip niya. Kasi pagka sobrang bait natin, nagiging proud tayo eh. Si Job, parang sinasabi niya, wala akong ginawang masama. Hindi dapat ako makaranas na ganitong paghihirap. Gumagawa ka lang siguro ng paraan, Panginoon eh, para magkaroon ako ng kasalanan eh. Ngayon, nag-usap ko sa kanya. Job, nung ginawa ko ba yung daigdig, buhay ka na ba noon? Job, yung dulo ba ng bahaghari, narating mo na? Job, napunta mo na ba yung imbakan ko ng niebe? Kasi kay Job, parang kilala niya na yung Diyos eh. Kaya yun yung kulang ni Job. Hindi niya inisip na ang Diyos hindi kayang aruin ang kaunawaan, kundi dapat sumunod lang dapat tayo sa kalooban niya, mabuti man o masama yung ating hinaharap. Pero gano'n pa man, si Job ay napakatuwid na tao. Napatunayan yan sa Ezekiel 14:14. Si Job, si Noah, si Daniel, pero dahil yun sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya tayo tinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa ating pananampalataya. Hindi dahil sa ating kabutihan. Okay? Hindi tayo maliligtas dahil mabuti tayong tao. Hindi. Tayo ay maliligtas dahil sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Kasi walang taong matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10, Brother Neron. Roma 3:10. Kaya kung inakala mong mabait ka, at yun ang magiging dahilan ng kaligtasan mo, nagkakamali ka. Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Okay, di ba? At Roma 3:23. Akin mo lang sa 23.
Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino ang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya si Job hindi siya kayang umabot. Kahit siya'y matuwid sa paningin ng Diyos, hindi niya kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Walang sino ang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi bakit? Lahat tayo galing kala Eva at Adan. May dugong makasalanan. Kaya kung sinasabi mo wala kang kasalanan, nagkakamali ka. Maraming dugo mo. Kaya hindi ka pwedeng humarap sa Diyos, mamamatay ka. Si Jesus lang ang pwedeng humarap sa kanyang tatay face to face. Kaya nga si Jesus yung mediator natin sa Ama. Kapag tayo kasi lumapit sa Ama, Ama, patawarin mo ako ha. Maliwanag yung Ama eh. Nagniningning yun, hindi mo kayang tignan yun, malulusaw ka. Sa sobrang kaputian ng Diyos. Kaya kailangan nung humarap sa Diyos, yung kapareho niya rin na Diyos. Tama ba? Sino yun? Yung pwede humarap sa Ama. Sino? Si Jesus. Napantay sa Diyos, Pilipos 2. 6, Brother Neron. Pilipos chapter 2. Verse 6. Nakuha niyo na, yung paliwanag. Unti-unti na, naliliwanagan na tayo. Pilipos, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Si Jesus Christ, likas at tunay na Diyos. Kaya siya lang yung pwedeng humarap sa Diyos. Ang Diyos Ama. Kasi tatay niya yun, pareho silang Diyos. Pantay sila. Oh. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Tama mo ba? Pantay sila ng Diyos. Kaya siya lang yung pwedeng lumapit sa Ama niya. Tatay niya yun eh. Ikaw ba, kung tatay mo CEO ng isang kumpanya, papapasukin ba yung empleyado sa kanyang opisina? Hindi. Meron mo nang pupunta sa'yo. Uutusan, tama? Sekretary. Tama ba? Ay, punta ka po muna sa opisina ko, sa secretary office. Tama? At kapag sinabi ng si CEO, sino ba yun? Ay, nag-a-apply po. Anong criteria nun? Sasabihin niya, ibibigay yung resume mo. Tama? Kasi hindi ka pwede humarap doon. Tama? Mataas yun eh. Tama po ba? Ganun yun. Ganun din sa atin. Kasi ang mga bagay na nakikita ay hango sa mga bagay na hindi nakikita. Kinopya lang natin yung mga hindi nakikita. Kaya sa langit, high-tech doon. Tama po ba? Ano ko yung paliwanag? Mas mababaw na yun. Kaya si Jesus lang pwede humarap sa Ama. Ama, patawarin mo po si Allen sa kanyang kasalanan. Tinanggap niya na po ako bilang kanyang Panginoon. Kahabagan mo po siya. Doon ka pa lang, kahabagan ng Diyos. At pag tiniglang ka ng Diyos, Allen, nakikita niya sa puso mo yung banal na spirito. Ipinadala kasi ng Ama yun pagka tinanggap mo si Jesus Christ. Ama, Panginoong Isus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon. Hari ng Diyos ang aking buhay. Sa oras na ito, papadalan, Ama, tinanggap na ako ni Allen sa kanyang buhay. Bibigyan niya Holy Spirit. Sige, ito yung banal na Spirito, katibayan, na siya'y akin na. Makikita ka na nun ng Ama, si Jesus na nasa puso mo yung Holy Spirit. Na tinanggap mo sa puso mo, si Jesus yun. Ganun yun. Kaya, si Jesus ngayon, nasa kanang trono ng Diyos, ipinaglalaban tayo sa Diyos, attorney natin siya, pinagtatanggol tayo. Ama, patawarin mo si Allen kasi nagkasala siya sa paningin. Ama, patawarin mo siya kasi nagkasala sa pandinig. Ikaw naman nagko-confess ka, di ba? Nagpe-pray ka. Lord, sorry po kasi natignan ko yung katabi ko sa gym, may peklat eh. O, di ba? Ama, patawarin mo siya kasi nakita niya yung katabi niya, hindi niya sinasadya, may peklat, natawa siya. O, ganun, parang ganun. Dan dahil kay Jesus, okay, sige, patatawarin ko siya. O, ganun yun, meron tayong access. Pero nung wala pa si Jesus sa buhay mo, sino yung nagtatanggol sa'yo sa Ama? Nung ipinanganak ka pa lang, hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ, hindi mo pa alam yung pinikwento natin ngayon, yung tinuturo natin. Sino yung nagtatanggol sa'yo sa langit? Wala, di ba? Kasi hindi mo pa alam, hindi mo alam kung kanino ka mananalangin. Tama po ba? Nung hindi nyo pa tinanggap si Jesus Christ sa buhay, kanino kayo nananalangin? Sa mga Diyos na itinuro ng ninuno nyo, tama? Maaling kay Bathala, maaling kay Anito, at kung kaninong mga taong ginawang bulto. Tama po ba? Tama po ba? Walang Jesus Christ na namamagitan sa inyo sa langit. Tama ba? Yun ang problema. Kapag namatay ka, ano mangyayari sa'yo? Hindi narinig yung iyong mga dalangin ng Diyos. Paano ka patatawarin? Saan ka pupunta? Ikaw sumagot.
Yeah. Yun yun. Okay mo ba? Hindi ako nagsabi nun ha, yung salita ng Diyos na pinaliliwanag natin. Alam mo, naiintindihan natin. Bakit? Nasa mga huling mga araw na tayo ngayon. Mahalaga yung kaluluwa natin. Kasi yung kaluluwa natin hindi na mamamatayan pagdating ng panahon. Tayo, etong katawan na to, kaya na nakakaramdam ng sakit pag kinurot o napaso, nadapa, nasugat, kasi may kaluluwa yan. Nakakaramdam. Pero pag umalis ang kaluluwa dyan sa katawan mo na yan, wala nang pakiramdam yan, manhid na yan. Tingnan niyo yung patay, kahit alugin mo, di ba? Yung pag may namatay, Inay, bakit mo ako iniiwan? Naalog-alog pa, wala nang pakiramdam, ganun siya. Tigas na, di ba? Kasi wala na siyang pakiramdam. Okay, maganda po ako po. Mr. Merly, Nanay Dolor, yan. Wala siyang pakiramdam. Kasi wala na siyang kaluluwa. Yung kaluluwa natin, ito yun. Na tayo na may... Okay, yan. Tayo may kaisipan, may feelings, may pakiramdam. Yan yung kaluluwa natin. Yan, purihin ng Diyos. Ay, napakahalaga niyan. Okay, sige. Hoy, sinigyan na sila Pen-Pen. Hello, Pen-Pen. Okay, talang natin sila. Okay, sa mga bagong dating, nasaan tayo? Matthew chapter 5, verse 23 na. Kasi tinuloy natin Matthew chapter 5, 20 hanggang pababa. Pinililiwanag natin, yung faith without action is dead. Okay, kasi kapag yung ating pananampalataya, kagaya ng mga tagapagturo lang ng kautusan, walang gawa, sabi rito sa 20, hindi tayo maliligtas. Okay? Kasi yung, ano ba yung mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan? Sila yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos nung panahon ng Old Testament. Yung paniniwala nila, yung 10 utos, pero hindi nila yon sinasabuhay sa kanilang buhay. Okay? Kaya sabi ni Jesus Christ, kung yung iyong paniniwala ay tinuturo mo pero hindi mo isinasabuhay, kailanman hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, sabi niya doon, sa mga nahuli. Para makahabol kayo, nasa 23 na kasi ngayon 20 kasi nagsimula ng Matthew chapter 5. Okay? Ito yung mga katangian ni Jesus Christ nung siya'y nabuhay sa lupa na dapat natin malaman para magawa din natin. Kaya sabi niya sa 20, kung yung pagsunod nyo sa utos ng Diyos ay kagaya ng pagsunod ng tagapagturo at ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Pero ano ba yung pagsunod nila, pastor, brother? Yung mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, alam nila yung salita ng Diyos, pero hindi nila yung ginagawa. Kasi, sabi ng Santiago 2:7, faith without action is dead. So, ibig sabihin, sila yung mga may pananampalataya, kaya lang, walang gawa. Hindi ka maliligtas. Okay? Kaya, napakahalaga yung ating pananampalataya, may kalakip na gawa. Illustration, yung kanina, di ba, halimbawa, alam mo yung tama, pero hindi mo ginawa, kakasala ka. At sabi ron, kapag hindi mo ginawa yung tama na alam mo, Santiago 4:17, Brother Niron, Santiago chapter 4, verse 17. 4:17. James chapter 4, verse 17. Lipat mo lang sa 4. Yan. So for one who knows the right things to do and does not do it, for him it is sin. Sabi ron. Sa Tagalog, ang nakakalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa, ay nagkakasala. Okay? Kapag sabi dito, kapag isang bagay na alam mong tama, pero hindi mo ginawa, magkakasala ka. Ngayon, tanong, yung utos ba ng Diyos, tama o mali? Tama. Dapat mo sundin yun. Kaya lang, yung mga Pariseo sa Matthew chapter 5:20, tinuturo nga nila yung salita ng Diyos, kaya lang, hindi nila ginagawa. Kaya sila, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya tayo, dapat, yung alam natin na salita ng Diyos, dapat gawin natin. Kasi faith without action is dead. Okay? Sabi ng Santiago 2:17. At kapag alam mo tama, dapat gawin mo yun. Pag hindi, patay yung pananampalataya mo at kagaya ka ng tagapagturo ng panahon o Pariseo. Hindi ka maliligtas pag namatay ka. Ganun yun. Kaya, 21, narinig din yung inutos ng Diyos sa inyo, mga ninuno, huwag kang papatay. Sino nung pumatay, managot sa hukuman noon, kapag pumatay ka, doon ka pala nagkakasala. Pero sabi dito, sa 22, ngunit sinasabi ko naman sa inyo,
Ang sino mang napuput sa kanyang kapatid, mananagot sa hukuman, humahamak sa kanyang kapatid, ay mananagot sa Sinedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka o magmura ka, hindi lang yung ulol ka masawa, pati yung gag, yung put, yung nakakasama ka ng loob, nakakasakit ka ng damdamin. Ibig sabihin, namumuhi ka sa kapatid, parehas lang kriminal kayo. Okay? Pareho lang yun. Walang pinagkaiba. Yung pumatay ka at nagalit ka sa kapatid mo, pagpatay na rin yun sa panahon natin ngayon. Kaya kung ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, 22 yun ay humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sinedrin, at ang sino mang nagsasabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nangangalim na mapurusahan sa impyerno. Kaya, huwag tayong magagalit sa ating mga kapatid, mahalin natin sila. Okay, love one another. Sabi ni Jesus sa 1 John, napakahalaga nun. Love one another. Mahalin mo ang Diyos na hindi sa lahat, mahalin mo ang iyong kapwa. O magmahalan kayong lahat. Kasi napakahalaga ng pagmamahalan, ito yung pagmamahal sa Diyos. Maipapakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahalan sa isa't isa. Okay, tandaan natin yan. 23. Kaya kung mag-alay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ka ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanyang pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo maghahandog sa Diyos, dapat malinis ang ating kalooban. Wala tayong galit, puot at sama ng loob sa kahit sino. Kaya napakahalaga ng confessing. Okay? Ng repentance. Repentance sa salitang Greek, metanoia. Metanoia, ano ibig sabihin? Pagbabago ng isip, may pagbabago ng buhay. Yung dati mong buhay, 2 Corinthians 5:17, hindi mo na uli ginagawa. Nakipag-isa ka na, meron ka lang bagong buhay kay Kristo. Okay? Kaya kapag ikaw nag-confess, ikaw nag-repent, dapat nagbabago na yung buhay mo unti-unti. Hindi naman yan instant. Minsan gradual yan. Pero minsan instant. Okay? Kagaya ko yung nag-pray ako, Lord, napagod na ako sa kakasigarilyo ko, Lord, tulungan mo po ako. Nawa, lusawin mo na ang aking paninigarilyo. Pag uwi ko, galing Bible School, pag sindi ko lang sigarilyo, nahihilo ako, buong katawan ko nakakatog. Akala ko, may sakit ako, pero wala. Nagsigarilyo na naman ako, gano'n na naman. Tapos naalala ko, nag-pray pala ako. Instant, tinugon ng Diyos, naghimala yung Diyos sa buhay ko. Kaya hindi na ako naninigarilyo ngayon. Yung kasi yung pinakahuling bisyo na naiwasan ko yung paninigarilyo. At naghimala yung Diyos sa buhay. Dahil nag-pray ako marundog sa Diyos sa Bible School. Pero nag-aaral na ako ng Bible School. Minsan, nung nag-aaral na ako, naninigarilyo pa rin ako. Pero salamat sa Panginoon, tinugon yung panalangin ko. Kaya, maniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin. At maging mapanalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Lalo na ngayon, mabagyo, tama yung Cebu. Ang daming matay. 198 ang nawawala. Tapos 98 ang namatay. O, biruin yun. At hindi pa final yung, yung kalaan nila. Marami pa ang hindi pa napipilang. At ngayon, may bagyo na naman na paparating. Mag-pray tayo para sa kanila. Wala tayong magagawa. Wala din tayong, o kung may financial tayo, pwede tayong magpadala sa kanila. Kung wala, pag-pray natin sila bilang pagmamahal sa ating mga kapwa. Amen? Ganun yung pagmamahal sa Diyos. Kailangan tayong mag-care. Yung buhay natin dapat, binibigay natin sa buhay nila at iniisip natin yung kalagayan nila. Ayun yung pagdamay sa kapatiran na tinatawag. Kasi hindi naman natin sila pwedeng damay. Wala tayong pamasayan papunta ron. Yayakapin mo sila. Diba? O, naiintindihan kita. Alam ko yung bigat ng kaloob mo. Wala tayong kakayanan ng pumunta doon para yakapin sila. Pag-pray natin sila. Alam po ba? Yun yung parte natin dapat gawin. At ang kinyan, yung mag-seryoso tayo sa spiritual. Kasi kagaya ng ating pinag-aaralan, sa ating mga sarili, hindi natin kayang ilapit sa Diyos yung ating sarili. Kagaya ng instruction natin kanina. Kahit simula nang ipinanganak ka, hindi ka nakagawa ng mali. Wala kang kasalanan sa palagay mo. Hindi ka pa pwede humarap sa Diyos. Tama ba? Kasi maliwanag ang Diyos eh. Sabi ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:11, walang sino nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung ikaw gusto mong pumunta mag-isa mo sa Diyos, nagkakamali ka doon. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos, malulusaw ka. Manining ang Diyos eh. Maputi ang Diyos.
Mas matindi pa sa sabon, sabi na pinakamatapang na sabon, sabi ng Bible. Di ba yung Clorox, kapag may damit kang maitim, pag binabag mo sa Clorox, pumuputi. Matindi pa doon ang Diyos, kaya hindi tayo pwedeng humarap doon, malulusaw tayo. Kailangan natin si Jesus. Nanandoon ngayon sa kanan ng Diyos, Ama, patawarin mo. Kaya si Allen, halimbawa, tinanggap niya na si Jesus. Patawarin mo na po si Allen kasi may nagawa siyang mali. Doon ka palang patatawarin ng Diyos dahil kay Jesus na tinanggap mo sa puso mo. Ganun po yun. Gaya ni Nanay Lina na tumanggap kay Jesus. Pero hindi si Nanay Lina ang nakaharap doon na nakikiusap. Hindi. Si Jesus na tinanggap niya na nakikiusap para sa kanya sa Diyos. At tinitignan ng Diyos yung puso ni Nanay Lina na tinitira ng banal na Espiritu na katibayan na talagang nandito na si Jesus sa puso niya. Kasi faith without action is dead. Kung sinabi mo nananampalataya ako sa iyo, Panginoon, dapat makita ng Diyos Ama sa puso mo yung Holy Spirit. Kasi kung wala yung Holy Spirit, walang action yan. Patayan. Ay, hindi totoong nananampalataya ito. Wala yung Holy Spirit. Wala si Jesus Christ. Hindi mo totoong tinanggap si Jesus Christ. Ganun po yun. Kaya titingnan yung puso mo. Ang tatak dyan dapat yung Holy Spirit na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo ng totoo. Kung wala yan, ay wala. Hindi maririnig yung tawag mo sa Diyos. Kasi wala kang mediator. Isaiah 59:2. Brother Leron, Isaiah 59:2. Isaiah chapter 59 verse 2. Yan. But your wrongdoing have caused a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Sa Tagalog, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yan. Kaya yung kasalanan natin yung nagiging dahilan kung bakit hindi tayo madinig ng Diyos. Ngayon, paano mawawala yung kasalanan natin? Ang tanong, paano mawawala yung kasalanan mo? Kailangan mong isuko yung buhay mo kay Jesus na namatay at muling nabuhay sa cross. Kasi siya lang ang may kapangyarihang lumapit sa tatay niya. Bakit? Sabi ng Pilipos, pantay kasi sila. Tama ba? Bagaman siya hindi ka sa tunay na Diyos, hindi niya pinagpilit mabuhay kapantay ng Diyos. Eh tayo kasi hindi Diyos. Tao tayo na galing sa similya nila Eva at Adan. Tao. Literal na tao. Si Jesus Christ, nagkatawang tao. Hindi siya galing sa sperm cell ni Eva at Adan. Siya nilagay, Matthew chapter 1, sa kapangyarihan ng banal na spirito. Hindi siya galing kay Mary, hindi siya galing kay Joseph, kundi yung Holy Spirit nilagay siya, sinapupunan ni Mary buo. Kasi spiritual sila eh. Tama ba? Amen. Wala siyang dugo ng makasalanan. Kaya siya lang ang pwede pumunta sa tatay niya, kaya nga umakyat, siya lang ang nakaakyat sa kataas-taasang langit eh. Kasi doon siya galing eh. Si Jesus lang yun. At tayo, di ba? Kagaya ng example natin kanina, kapag CEO tatay mo, hindi na magpapapasok ng empleyado sa kanyang opisina. Tama ba ba? Dadaan ka sa sekretary, marami, sa gwardiya muna. May appointment po ba kayo? Kanino? Di ba? May backer ka dapat. Yung tawag doon, the best na paliwanag, may backer ka. Ngayon, ang backer natin si Jesus Christ. Kasi siya lang yung Diyos na pantay sa Ama. Akit siya doon. Ama, pwede siya, malaya siya pumanig panahog eh. May kapangyarihan nga siyang kunin yung buhay niya at ibigay yung buhay niya eh. John chapter 10, verse 18. May kapangyarihan akong ibigay yung buhay ko at may kakayahan din akong kunin ito. Kaya pwede siyang mamatay at muling mabuhay. Tama ba? Pwede niyang ialay yung buhay niya sa'yo. Kasi kapangyarihan niya yun. Pwede rin siyang bumaba sa kailaliman ng lupa. Pwede rin siyang umakyat. Kasi siya ay omnipresent God. Tama ba ba? Pantay sila ng Diyos. Omnipotent, makapangyarihan Diyos, omnipresent God, nasa kahit anong panig, omniscient God, nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya si Jesus Christ na nagkatawang tao, yung kalikasan niyang pagiging Diyos, nasa Kanya pa rin yun. Hindi niya lang pinagpilitang mabuhay. Hindi niya lang in-apply. Pero taglay niya yun. Kaya nga, bakit kayo nag-uusap-usap? Nababasa niya yung isip mo. Nababasa niya yung isip ng mga Pariseo. Bakit yung sinasabing ganito? Kasi taglay niya yung kapangyarihan ng Diyos sa totoo lang. Kaya lang,
hindi niya pinagpilitang mabuhay na dala-dala niya yon. Nung bumagyo, alon, tumigil ka. Huminto ka, bagyo, di ba? Nautusan niya. Ano pa yon? Kilala siya nung masamang espiritu na nasa sementeryo. Yung nasa sapian. Jesus, anak ng Diyos. O hindi pa panahon papasukuin mo na ba kami ngayon? Baka pwede, punta na lang ako sa mga baboy na yon. Doon na lang kami sasapi. Di ba? Kaya pumunta sila sa mga baboy. Kasi kilala na si Jesus Christ na Diyos talaga. Tama ba? And dami pwede patunayan na Diyos si Jesus Christ. John chapter 10, John 8:48, di ba? Na talaga meron siyang dual nature. Kaya lang, hindi niya pinipilitang mabuhay doon para sa atin. Okay? Para gawin tayong, ipaglaban tayo sa Diyos sa ating mga kasalanan. Okay? Ama, patawarin mo si Kian sa kanyang nagawang kasalanan. Okay? Ama, patawarin mo si Niron. Kasi kanina, nagpuyat po siya. Na-stress na, hindi patulog. Okay? Ganon. May gawain, di ba? Kasi mamaya, antokin siya. Di ba? Mamaya, pagkakos, tulog na siya. Minsan ganon. Kaya, lahat ng bagay, pinapagtanggol tayo ng Diyos, ni Jesus Christ sa Diyos. Amen? Amen. Nawa, naiintindihan natin yung paliwanag Ang mga Pariseo kung pagturo ng kautusan, ito yung mga taong nakakaalam ng mabuti, pero hindi nila isinasabuhay. Ang tawag doon, Pariseo. Yung mabuting bagay, alam mo, kaya lang hindi mo ginagawa. Kaya, dapat gawin natin yung mabuti. Santiago 4:17. Ang nakakalam ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, nagkakasala. Okay? Tuloy na natin. Basahin na lang natin kasi ang bilis ng oras. Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana, may pagkasundo ka sa kanya, pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, may pag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang iyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huli ang piso na dapat mong bayaran. Kaya ibig sabihin ito, kapag may problema ka, umpisa pa lang, ayusin mo na, huwag mo nang palalain. Kasi pag lumala isang bagay, mahirap na ayusin. Kaya hingi ka sa Diyos ng lakas palagi. Sa lahat ng pagkakataon, bigyan ka ng knowledge and wisdom para ituro sa iyo mga bagay na dapat mong gawin. Amen? Kaya, nakita natin si Jesus na mediator sa Ama para yung source ng mga pagpapala sa Ama ay pagkakaloob niya sa atin. Amen? Narinig din yung sinabi, huwag kang mga ngalunya. Ngunit sinasabi ko naman ang sino mang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagdanasa ay nangangalo niya sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kaya sa panahon natin ngayon, noon kasi kapag ginawa mo yung pagkakasala, pag ginawa mo, doon nagkakasala ka pa na. Pero sa panahon natin ngayong New Testament, sa isip mo pa lang, nagkakasala ka na. Pero salamat kasi namatay si Kristo sa krus, kagaya na sinasabi natin kanina, may personal ka ng relasyon sa Kanya, may malayang relasyon ka na. Lord, sorry po kasi nagkasala po ako. Pero huwag mong samantalahin yun. Tandaan mo, all-knowing ang Diyos. Alam niya yung totoo yung sinasabi mo o hindi. Alam niya yung gagawin mo mamaya na uulitin mo pa yan. Alam niya nagpapanggap ka lang. Kaya hindi natin madadaya ang Diyos. Kung ano ay tinanim ng tao, yun ang aanihin natin. May consequences tayo dyan. At kapag ang kasalanan ay nag-ugat sa ating puso, nagbubunga yan ng pagkakasala. At mahirap yan. At sa banal na kasulatan, sa ating pag-aaral, sa totoo lang, kapag namumuhay tayo sa pagkakasala, ay hindi pa tayo lubusang nakakilala o nakakita man lamang sa Diyos. Tandaan natin. Hindi mo pa talaga totoo tinanggap ang Diyos. Pag paulit-ulit na ginagawa mo yung pagkakasala. Alam din naman kasi ng Diyos na pinagsisisihan mo na yon. At sinisikap mong gawin yung tama. Alam niya yon sapagkat all-knowing siya. Okay? Kaya ito yung tinuturo ng Matthew chapter 5, kaisipan at katangian ni Jesus Christ ito nung siya ay naging tao. Na itinuturo sa atin na dapat nating tularan. Na ganito dapat tayo mabuhay. Mula verse 1 ng Matthew chapter 5 hanggang itong binabasa natin. Kung ang kanang mata mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito, itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. 30. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Biruin mo yun ha.
Pagka yung kamay mo, naging dahilan ng pagkasala, putulin mo yan. Di baling isa lang ang kamay mo na maligtas ka. Kasi pagdating sa langit, babaguhin naman yung katawan mo, gagawin katawan mo pa langit, buo pa rin yan eh. Tama! Kesa naman, buuin katawan mo, nasa impyerno ka kasi ikaw yun eh. Buong ikaw yun, may kaluluwa nakakaramdam, kasi kaluluwa ka na nun, ikaw yan, yung kaluluwa mo, tayo yan, masakit yun. Hindi ka na mamamatay. At puro pagsisisi na lang ang mangyayari sa iyo at hindi ka na maliligtas pang muli. 31, sinabi rin naman, kapag pinalayas at iniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay noong panahon ng Old Testament. May kasulatan dapat. Okay, pero sa Panginoon, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, kapag pinalayas at iniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalo niya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanan ng pangangalo niya, at sino man makipag-asawa sa babaeng pinalayas at hiniwalayan ay nagkakasala rin ang pangangalo niya. Sabihin, masama pa rin yun. Okay? Kasi hindi naman utos ng Diyos ang maghiwalay. Pero ganoon pa man, ang Diyos ang nakakalam ng lahat ng bagay, at kung isasalin natin sa Diyos ang ating mga buhay, aayusin niya yung mga bagay na hindi ayos sa ating buhay. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Ano yung sinabi ko? Ulitin niyo. Okay? Yun. Noong panahon, kapag yung isang bagay ginawa natin, doon pa tayo kakasala. Pero ngayon, sa isip pa lang, at hindi natin sinunod ang utos ng Diyos, kakasala na tayo. Okay? At sa pag-aasawa naman, sa ating batas ngayon, may kasulatan, utos kasi yan ni Moises nung panahon. Pero sa mata ng Diyos, masama talaga yan. Okay? Pero ganoon pa man, ano man yung mga suliranin natin, all-knowing ang Diyos. Meron tayong malayang relasyon sa Diyos, at kung ibibigay natin ang buhay natin sa Diyos, ipapaunawa ng Diyos sa atin ang mga bagay na dapat nating malawan patungkol sa ating mga sariling buhay. Tayo naman, mga nararito ngayon at nag-aaral, nakikinig, wala tayong karapatang mahusga ng kapwa. Okay? Bagkus, ang pagtuunan lamang natin ng pansin yung ating din personal na relasyon sa Diyos. Kasi tayo man ay may kanya-kanyang mga pagkakasala at pagkukulang na dapat atupagin natin sa Diyos. Amin mo ba? Pero yung mga bagay na nakikita natin, dapat manhid tayo dyan, bulag tayo dyan. Ang dapat lang natin ginagawa, yung mabuti na inuutos ng Diyos sa atin. Amen? Kung ano man ang dapat na kabayaran ng bawat isa sa Diyos, ang Diyos ang may karapatan humatol at humusga sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya hindi natin dapat tignan yung katabi natin, tignan yung kaibigan natin, tignan yung mga kapwa natin. Tumingin lang tayo sa Diyos. Hebreo 12:2, brother ni Rod. Hebreo 12:2. Hebreo 12:2. Medyo mabagal yung laptop natin. Pag pray natin, may mabilis tayo laptop, di ba? Yun kasi sa iba, ang bilis eh. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa cross. At siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Bakit? Dapat hindi natin atupagin yung bawat kapwa natin, lalo na pagdating sa kasalanan. Kasi si Jesus namatay din para sa Kanya. Namatay din para sa iyo. Kapag tinignan mo yung kasalanan niya, parang sinabi mong hindi namatay si Jesus Christ para sa Kanya. Tama mo ba? Kaya huwag mo pakialaman yung kasalanan ng kapatid mo. Hayaan mo sa Diyos yun. At ang Diyos ang bahalang humatol sa Kanya kung meron bang ihahatol sa Kanya ang Diyos. Tayo, wala tayong karapatang manghatol. Tama ba? Kasi tayo din naman ay may puwi, kutroso pa nga sa ating mga mata na dapat isinasalig sa Diyos at ipinagpapakumbaba, hinihiling na tayo ay kahabagan niya rin. Amen? Tama mo ba? Tama mo ba? Ano nga naiintindihan natin? Amen? Ito yung kasi yung mga ibig sabihin niya, pinabababaw natin. Okay? Asa na tayo? Narinig din ninyong inuutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, 33, huwag kang susumpa nang walang katotohanan, sa halip tuparin mo ang iyong sinumpaan. Panata sa Panginoon. Sa Panginoon naman to, pag tayo lang ako sa Panginoon, kailangan tuparin natin yun. Okay? At kung hindi natin na itupad, hindi tayo tawad sa Diyos. At huwag tayo mangako. Okay? Lord, kung loobin mo, mangyari ito. Lord, kung loobin mo, gagawin ko ito. O iyon, sabi ng Bible. Kaya, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa. Kapag kayo nangangako, huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. Yan, yung, sige, pex man, yung mga mailing sa ganyan.
O kaya saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din ninyong sasabihin saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo rin ipalulumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lamang oo kung oo, hindi kung hindi. Okay? Kung oo, hindi kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpa idaragdag ito ay buhat na sama-sama. Okay? Narinig ninyo sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yung giganti. Gantihan lang yan. Ginawa ka na masama. Dapat lang sa'yo yan. Gagantihan mo siya. Masama yun. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isinakdal ka, nino man, upang makuha ang iyong damit, panloob, ibigay mo ito sa kanya, pati iyong damit na pangbalabal. Kaya, huwag natin tulungan lang yung mga taong tumutulong sa atin. Huwag natin gantihan yung mga taong umaaway sa atin. At sabi ng Bible, mahalin natin ang kaaway. Kung pilitin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nangihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kabuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagmamahal kasi sa kapwa. Yan. Ngayon, kapag ginawa mo yung mga bagay na hindi isinabi ng Bible na ito, ano tawag doon? Pagkakasala. Bakit? Ikaw yung nasunod doon, hindi yung Diyos. Ang tawag sa iyo, religionist man. Religiosong tao. Ginagawa yung mabuti gamit yung sarili mong kakayahan, lakas, kaunawaan. Marunong ka pa sa Diyos, kagaya ni Job. Tama kasi si Job. Hindi ako dapat bigyan ng ganitong suliranin kasi matuwid ako eh. Tama naman, pinagmalaki sila ng Diyos eh. Gumagawa ka ng Panginoon ng dahilan eh para magkaroon ako ng pagkakasala eh. Tama? Ayun yung isip ni Job. Hindi niya naunawaan. Kasi dapat hindi ka papantay sa kaunawaan ng Diyos kasi tao tayo. Ang Diyos, hindi natin kayang arugin ng kaisipan. Kaya nung nagpaliwanag ng Diyos gamit yung bagyo Job, nandiyan ka na ba nung ginawa ko itong daigdig? Katabi ba kita? Parang gano'n. Nasaksiyan mo ba yung ginagawa ko yung daigdig? Nagulat si Job. Wala pala ako nun. At Job, yung dulo ng bahaghari ba, napuntahan mo na ba? At Job, yung imbakan mo ng niebe na lang, nakarating ka na ba doon? Nagulat na yun si Job. Marami pa pala akong bagay na hindi alam sa daigdig na ito. Kasi akala niya lahat alam niya na eh. Kasi matuwid siya eh. Perfect siya eh. Yung kasalanan, inuunahan niya na. Madaling araw, bumaba ako yung mga anak ko. Panginoon, patawarin mo po. Kasi sila'y nag-iinuman at maaaring mawala sila sa kaisipan, magkasala sila. Kaya, Lord, patawarin mo. Hinihingi niya na agad ng tawad. Alam niya agad yung pagpasok ng tukso sa kanyang buhay. Perfect siya. Sa totoo lang, maagap. Kaya walang pwedeng pumasok sa kanyang kasalanan, pero ang hindi niya lang alam, hindi niya kaya pantayan yung isip ng Diyos. Yun yung pagkakasala ni Job sa totoo lang. Pero sa gawa, alam mo wala. Kasi mismo ang Diyos ang nagsabing matuwid siya. At pinatunayan ng Ezekiel chapter 14 verse 14 yan. Okay? Sila lang ang maliligtas kapag ginugulo ng Diyos ang daigdig, pinatay lahat ng tao. Bakit? Matuwid sila eh. Si Noah, si Daniel, at Job. Okay? Binanggit mismo ng Diyos yan. Kaya kapag ka inarok mo yung kaunawaan ng Diyos, yun ang kasalanan. Kasi ang Diyos mo yung sarili mo. Kaya yung mga bagay na hindi mo sinusunod sa salita ng Diyos, ang Diyos mo, sarili mo. Religionist man ka. Reliyosong tao. Kaya kailanman ang reliyon, hindi pwede pumunta sa langit. Kasi ang paniniwala ng reliyon, ginagawa mo yung alam mong tama para pumunta ka sa langit. Ngayon ang tanong, ikaw ba na tao, haharap ka sa Ama? Kaya mo yun? Kaya mong humarap sa Ama, ikaw ay tao? Sino pa pwedeng humarap lang sa Ama? Si Jesus na kapwa niya Diyos. Tama ba? Na pwedeng tumagal na tumingin sa Kanya kasi pantay sila eh. Pareho sila ng kapangyarihan. Pareho sila ng pagiging Diyos. Tama ba? Kaya si Jesus lang, hindi tayo. Kaya yun yung ibig sabihin ng Diyos kay Job. Amen? Nawa, naiintindihan natin kahit paano. Naiintindihan naman po ba? Purihin ang Diyos. Okay. Tuloy na natin. Mabilis na ako sa allergies na. 45 ka lang, tapos na tayo. Basahin na lang natin. Narinig niyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway.
Huwag dapat gano'n. Dapat sa lahat ng pagkakataon, ibigin natin ang isa't isa. Utos yan, 1 John. Okay? Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Upang kayo maging tunay na mga anak ng Diyos ng inyong Ama na nasa langit. Kapag iniibig natin yung ating kaaway, nagiging tunay tayo anak ng Diyos. Bakit? Bakit? Kasi binigyan tayo ng example ng Jesus Christ at ng Diyos Ama. Makasalanan tayo pero binuwis yung buhay niya para sa atin. Wala tayong ginawa. Tama po ba? Kaaway tayo ng Diyos pero minahal niya tayo. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Inibig ba natin yung Diyos? Kusa ka ba nakakilala sa Diyos? Kaya nandito ka sa church? Sino yung tatas ng kamay kusa siyang nakakilala sa Diyos? Anong ginawa ng Diyos para sa inyo? Anong ginawa para makakilala kayo sa Diyos? Tayo sa Diyos. Nagpadala siya ng tao para sa atin. Amen? Sa buhay ko, nagpadala ng kapatid ko, nagpapaalala ng magulang ko na nakakilala sa Diyos, ng mga pastor para bisitahin ako sa bahay namin. Tama? Wala tayong ginawa sa Diyos. Nagpadala ang Diyos ng mga sugo niya dahil pinili niya tayo. Tayo mga lahing pinili. Grupo ng mahaling pari. Isang bansang nakalaan para sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Wala tayong ginawang mabuti. Gumawa ang Diyos, minahal tayo ng Diyos. Una pa lang. Amen? Nagpadala siya sa iyo ng mga tao para makilala mo siya. Amen? Kasi hindi ka makakakilala sa Kanya. Wala kang kaisipan para gawin nyo. Wala kang kakayahan. Kasi alam lang natin gawa ng masama. Tama mo ba? Ikaw ba nung sinilang nakapag-isip ka na ng may Diyos? Wala, di ba? May narinig ka. At kaya lang, problema mo, kapag mali na pakinggan mo, patay ka. Nagising ka sa mundong ito, mula baby ka, sumasamba ka sa anito. Ayun yung paniniwalaan mo. Tama ba? Kaya pagpapala, nung ngayon narito ka sa church at nalalaman mo, hayagang tinuturo ang salita ng Diyos. Amen? Isang malaking karangalan yun para sa buhay. Pagdating ng panahon, makakasama ka sa Kanyang kaharian. Amen? Palakpakan muli natin ang Panginoon. Amen? Tuloy lang ang ginagawa. Tuloy ng oras. Upang kayo maging tunay na mga anak ng iyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya ng mga matutuwid at sa mga di matutuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyo higit kaysa iba? Hindi ba ginagawa rin iyan ng mga hintil? Hintil yung mga hindi Israel o hindi mga kumikilala sa Diyos sa mas madaling kapahayagan. Tayo mga hintil, Pilipino, pero kumilala na tayo kay Jesus, kaya hindi na tayo hintil yun. Ang sinasabing hintil yung hindi naniniwala kay Jesus, yung hindi sumampalataya o tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Pastor, ang hirap maging ganap. Paano ba yun? Diba? Kailangan natin maging ganap. Ano ibig sabihin nun? Kailangan natin maging eklesiya. Kailangan natin maging born again. Maging ulo si Kristo, tayo maging parte ng katawan. Kailangan natin yung triune God tumira sa ating mga puso. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Okay? Kailangan natin isuko ang ating buhay, madaling salita, sa Diyos bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Kailangan natin tanggapin si Jesus bilang Hari, Panginoon, at isuko ang ating buhay sa paghahari niya. Amen? Upang tayo maging ganap sa paningin ng Diyos. Tandaan natin, hindi tayo nagiging matuwid dahil sa ating mga gawa, bagkus nagiging matuwid tayo saan? Dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Wala tayong ginawa, ha? Si Jesus ang may ginawa sa atin, namatay sa cross. Siya ang unang umibig sa atin. Wala tayong inibig. Inibig tayo ng Diyos. Para bigyan niya tayo ng example na gagawin din natin para makaibig tayo sa Diyos. At ano ang source para umibig tayo sa Diyos? Magmahalan tayo sa isa't isa. Amen? Sikapin natin matutunan ng salita ng Diyos ng buong buhay, buong puso, buong kaluluwa at ibahagi natin ito sa mga kaluluwang patay. Sa mga taong, ibig sabihin ng kaluluwang patay, mga taong hindi pa nakakaunawa ng salita ng Diyos o nakakarinig ng salita ng Diyos gaya ng ating pinag-aaralan. Kasi tayo mapalad. Hindi mo yan maririnig kung saan-saan, kahit sa school eh. Mag-aral ka ng abogasiya, hindi rin tuturo yan eh.
Pero dahil alam na natin ito ngayon, kailangan natin bahagian ang mga tao sa ating paligid upang maipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Bakit? Kasi ibig ng Diyos, ang lahat ay maligtas. At kapag pinapakita natin ang habag natin sa ating kapwa, ay ipakikita natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng parangalan ng pag-ibig. May tanong ba kayo? Kung may tanong kayo, next Sunday na lang kasi wala nang oras. Pag-aaralan natin, basta sabihin lang namin, tanong nyo, sasagutin natin. Sa ngayon, mag-pray tayo para makapagpuri tayo sa Diyos. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa gagawin ko sa iyong lahat ng parangal at papuri, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na iyong hinayang para sa amin, Panginoon, sa aklat ng Matthew chapter 5, ang iyong katangian na dapat maging kami, Panginoon, habang naghihintay sa muli mong pagbabalik. Purihin ka, patabayan mong bawat isa sa amin, mangyari na ang iyong kalooban, ikaw may taas mo parangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ng Diyos, at pwede na tayo mag-CR bago tayo dumako sa ating pagsamba sa Diyos. Amen.